Draco, POV. Magbibihis muna nga ako. Ang mga aalis to sa harapan ko nang pigilan ko to. Gamit ang isang braso. Nasa kandungan ko naman si Gray at nilalaro nitong Superman toy nito. Stay baby. Namaos ang boses ko. Abala naman ang dalawang kambal sa pool kaya hindi nila mapapansin anuman ang kababalaghang gagawin ko sa asawa. At dahil nagsuot ka ng ganito, paparusahan kita. Kumunot ang noo ni Celine. Paparusahan kita sa sarap. Wala ka talagang pinipiling lugar, basta umiral ang kamanyakan mo. Sabay ng uso nito tumupo na sa tabi ko. Hinalikan ko naman ang labi nito. Masisisi ko bang sarili ko kung may napaka-sexy at napakaganda akong misis? Bigla ko napalingon nang magsalita si Doreen. Kuya, bagay na bagay kay Ate Celine yung swimsuit, hindi ba? Sus, tinatanong pa ba yan? Halata naman sa mga mata ni kuya eh. Kumukuti-kutitap, sabay hagikik ni Donita. Pati ang asawa ko natawa sa paraan ng pananalita nito. Ngunit natahimik ang dalawang kambal nang masama ko silang tingnan. Hindi ko nagustuhan. Tinuturuan yung asawa ko ng mga kalokohan. Bigla namang lumingon ang mga ito sa asawa ko. Para itong mga batang humihingi na saklolo. Hindi naman ito kalokohan na asawa ko. Normal naman sa mga babaeng nagsusuot ng ganito kapag sa swimming pool. Talaga bang hindi mo nagustuhan? Kitang-kita ko mga pang-akit nitong tingin sa akin. At talagang tumayo pa to sa harapan ko. Umikot pa ito na siyang ikinapula na magkabilaan kong tenga. Alam yata ni Celine kung gaano ko kabaliw sa maumbok nitong likuran. Bigla ko napatikim. Kitang-kita ko nagpipigil ng matawa ang dalawang kambal. Kinindatan pa ang asawa ko. Pakampi talaga. Kaya wala nagkakagusto sa mga to. Asal bata pa rin. Celine, POV. Alas 4 ng hapon. Anong gagawin natin dito, baby? Tanong ng asawa ko sa akin. Nilingon ko to. May papakita ko sa iyo, asawa ko. Binuksan ko ang basement. Kita kong paggala ng mga mata ni Draco. Hinawakan ko naman ang kamay nito. Tumapat ako sa malaking frame. Huwag kang magugulat, asawa ko ha. Nagtataka naman ako nitong tinignan. Hanggang sa pindutin kong maliit na rose at niyaya itong pumasok sa loob. Ramdam kong bigla ang paninigas ni Draco sa kinatatayuan. Nilingon ko to. Gulat na gulat ang reaksyon nito, talagang nakaawang ang bibig nito. Nagtaas babang paghinga nito. Manghang-mangha ito habang nililibot ang paningin sa kabuuan. Bigla itong tumingin sa akin. Hindi pa rin makapaniwala. Baby, nginitian ko ito sabay tango. Ito ang tunay na kayamanan ng angkan ko, asawa ko. Ito ang dahilan kung bakit pilit akong pinapahanap ni grandma ko. Dahil siya akin iniwan ang lahat ng ito. Napatulala ito sa akin. Hinawakan kong kamay nito, talagang nanginginig ang asawa ko. Bigla itong napayo ko. Pakiramdam ko tuloy, hindi ako karapat-dapat sa iyo, asawa ko. Dapat hari ang inasawa mo. Ano bang sinasabi mo? Bigla ko napasimangot. Tumingin to sa akin. Hindi ko inasahan na may ganitong kayamanan ng mga Rivas. Akala ko sadyang mayaman lang sila. Ayun pala't may tinatago silang tunay na mga kayamanan. Wala man lang ako may Bigla ko itong hinalikan sa labi. Namumulang mga mata nito. Naramdaman kong pagyakap ni Draco sa balingkinitan ko. Hindi ko to pinakita para iparamdam sa'yo kung sino ako at anong meron sa akin. Ipinakita ko ito. Dahil asawa kita. Karapatan mo itong malaman. Kung meron man akong higit na mapagkakatiwalaan na ipaalam ang lahat ng ito. Ikaw yon, asawa ko. At ang kapatid ko. Namungay ang mga mata ni Draco, hinaplo sa mukha ko. Tunay ngang napakaswerte ko, nakatagpo ako ng babaeng napakabusilak ng puso. Napakabait at sobrang mapagkumbaba. Sa yaman mong ito, kailanman hindi ka nagiganti sa mga taong nangapi at nanakit sa'yo. How lucky I am. Nanubig ang mga mata nito. Hinaplos ko naman ang gwapong mukha ni Draco. Hindi naman itong tunay na mahalaga sa akin, asawa ko. Ikaw at ang mga anak natin. Sobrang swerte ko at ikaw ang binigay sa akin. Bigla nitong hinuli ang labi ko. Buong pagmamahal ako nitong hinalikan. Hanggang sa kusa akong bumitaw. Gusto mo bang hawakan? Tanong ko. Nang maging pilyong ngiti nito sa labi. Alin, ito ba? Bigla ako napasingap ng hawakan itong harapan ko. Tinapik ko naman ang kamay nito. Napakalikot talaga. Ang manyak mo talaga, asawa ko. Sabi mo kasi kung gusto kong hawakan. Napanguso naman ako. Hindi ang harapan ko. Ito, sabay turo sa nagkikislapang ginto at diamante. Bigla na naman itong napahinto. Nagtaas baba na naman ang paghinga. Mabagal tong humakbang. Pansin ko pang panginginig ng kamay nito na dahan-dahan itong haplusin ng ginto. Isinunod nito ang diamante. Ibig sabihin, alam ito ng Kuya Romeo mo?
Tumango ako. Siyang nagpakita nito sa akin. Tumitig ng seryoso sa akin ang asawa ko. Sa'yo lang ito iniwan lahat ng grandma mo? Tumango pa rin ako. Kumunot ang noon ni Draco. Hindi nagalit ang kuya mo? Nagtatakang tanong nito. Nginitian kong asawa ko. Hindi asawa ko. Pinilit ko pang pabaguhin kay attorney ang mga papeles para dito. Gusto ko kasing hatiin namin to ni kuya pero hindi siya pumayag. Sapat na raw ang mga iniwan sa kanya ni grandma, mami at ng daddy ko. Hindi na raw siya naghahangad pa ng mga ito. Malaki na raw ang pasasalamat niya at kahit hindi siya totoong Rivas, marami pa ring pamana na iniwan sa kanya ng mga mahal ko sa buhay. Hinawakan ni Draco magkabilaan kong pisngi. Pareho talagang busilak ang puso niyo ng kuya mo. Kung ibang tao, baka nagwala at nag-isipan ng masama laban sa'yo. Pero dahil maayos at magandang pagpapalaki sa kanya ng totoong mga magulang mo, kaya ito rin ang binalik niya sa'yo. Nanubig naman ang mga mata ko. Sobrang saya ko at kahit nalaman ni kuyang totoo na hindi siya tunay na Ribas, hindi siya nagalit sa akin. Hindi siya naging sakimas sa salapi. Lalo na't alam niya na may ganitong kayamanan ang mga Rivas. Tapos sa akin pa ipinamana lahat. Hindi ko malang siya nakitaan ng anumang inggit o paghihimagsik. Hinaplos-haplos nitong pisngi ko. Iisa lang ang puso niyong dalawa. Palibasa mababait ang tunay mong mga magulang. Kaya yun din ang naibungan nila kay Romeo. At hanggang ngayon, yun ang pinapakita niya sa'yo. Kung anong kinalakihan niya sa mga Rivas. Hinalikan nito ang noo ko. I think kailangan ko ng dobleng enerhisyo. Nagtatanong ang mga mata ko dito. Para makarami pa tayo. Sayang ang lahi eh. Nahampas ko naman ang braso ko. Akala ko kung ano na. Puro talaga kamanya ka nang nasa utak ng asawa ko. Asawa ko, kaya mo bang mangako? Sumeryosong titig nito sa akin. Kahit ano, misis ko, lahat gagawin at susundin ko para sa'yo. Lumunok muna ako. Gusto kong ilihim natin ang lahat ng ito. Ako at ikaw pati na si kuya. Tayo lang sanang makakaalam na lahat ng ito. Mabilis tong tumango. Kahit hindi mo sabihin, misis ko. Wala akong balak sabihin to kahit na kanino man. Ngayong nakita kung gaano kakayaman, kailangan natin ng karagdagang mga tauhan. Lalo na kapag malalaki ng mga anak natin. Hindi lang yata basta-bastang mga anak natin. Isa yata silang Rivas. Napangiti ako nang makita kung gaano to ka-proud. Gusto ko yatang halikan sa Romeo. Bilib ako sa pusong meron siya. Kahit isang piraso hindi man lang siya humingi nito sa'yo, baby. Natawa ko't hindi pa rin to makapaniwala. Umiling ako. Hindi asawa ko. Kapag nagpumilit nga raw ako, hindi ko na raw siya makikita. Napanguso ako. Napapailing at napapangiti naman ito. Nakakabilib ang kaibigan kong yon. Masayang-masaya ang mukha ni Draco pagkalabas namin sa basement. Pinakita ko rin dito ang mga sikretong daanan ng mansyon na yon. Ang tunnel sa ilalim ng lupa. Ang sikretong pinto na nasa ilalim ng pool na konektado patungo sa basement. At marami pang iba. After 5 years, pareho kami nagkatingin na ni Ate Rita. Mukhang si Sofia ang mas gusto ng anak mo si Lynn. Naglalarong mga to sa malawak naming hardin. Samantalang si Sophie naman ay parang may sariling mundo. Naglalaro ito na mag-isa at hindi nakikisalamuha sa dalawa. Sila ni Kira at Alejandro naman ay masaya rin naglalaro. Napakatahimik kasi ni Sophie. Ayaw niyang makipaglaro. Pareho kami napabuntong hininga. Kapag nilalapit naman kasi namin to sa kakambal nitong si Sofia at sa anak kong si Gray, umiiyak lamang to. Mas gusto nito na maglaro na mag-isa. Paano napagkasunduan? Nilingon ko naman to. Mga bata pa naman sila. Sa tingin ko magbabago rin si Sophie. Hayaan mo't magsasawa rin niyang maglarong mag-isa. Wika ko. Tumango-tango naman ito. Ano kaya kung sila Sofia na lang at si Gray? Ipagkasundo natin. Baling ito sa akin. Bigla naman ako natahimik. Noon pa man kasi nakatatak na sa puso ko na si Sophie ang gusto ko para kay Gray. Pero sa nakikita ko, mas kasundo nito si Sofia. Bigla ako napabuntong hininga. Ang pangit yata kung babaguhin natin. Yun pa naman ang napagkasunduan namin ng kuya noon pa. What if magkasundo rin sila? Natawa naman ito. Binibiro lang kita. Napapansin ko nga gusto ni Gray na makalaro si Sophie. Ayaw lang ng anak ko. Bigla itong napasimangot. Nabigla kaming matigilan. Lumapit si Sophie kila Niker at Alejandro. Nagkatinginan kami magkaibigan na makipaglaro nito at nakikipagtawanan na rin. Sabi ko sa iyo magbabago rin siya. Masayang-masayang pakaramdam ko. Palibhasa, gustong-gusto kong bata para kay Gray. Hindi ko alam kung bakit itong mas gusto ko kaysa kay Sofia. Mabait naman ang batang si Sofia at kasundong-kasundo nga ito ng anak ko.
Pero hindi ko maintindihan kung bakit mas bet ko si Sophie. Napakatahimik nito ngunit nasa mukha nitong napakaamong mukha. Bilugan yon at mahabang pilik mata nito na parang sa manika. Natural na may pagka-blonde ang curly na buhok nito. Samantalang si Sofia, tuwid ang buhok nito na itim na itim. Kung pagmamasdan ng mukha nito, para bang may kamalditahan pero kapag nakangiti, hindi yan mapapansin dito. Sa dalawang magkambal din, madalas mamroblema ang kaibigan ko kay Sofia. Gusto kasi ng bata kung anumang magustuhan nito dapat may ibibigay. Kung hindi mag-iiyak ito na mag-iiyak. Hindi katulad ni Sophie, kapag hindi mo binigay, mananatiling tahimik lang ito at naglalaro na lang mag-isa. Ang napansin ko rin kaibahan sa dalawang kambal, may oras na nag-agaw ng laruan si Sofia sa kakambal nitong si Sophie. Naalala ko pa kung paano nito itulak ang kapatid nung inaagaw nitong laruan kay Sophie. Pero dahil yata, kahit papaano si Sophie pa rin ang naunang lumabas nung ipinanganak ito ng kaibigan ko, nagpaubaya na lang ito sa kapatid. Napapansin ko rin na ayaw ni Sofia na naagawan ng atensyon. Ang nakapagtataka nga, kasundong-kasundo ito ni Gray. Pero hindi nito makasundong dalawang kambal kung sila ni Kira at Alejandro. At ngayon nga, nakakapagtaka na gustuhan nilang kalaro si Sophie. Nagtatawanan pang mga to. Hanggang sa nagtatakbong dalawang babae, hinahabol naman to ng anak kong si Alejandro. Uhulihin ko kayo, wika ni Alejandro. Napahagik sila ni Kira at Sophie. Pati kaming magkaibigan, nakikisabay na rin sa katuwaan ng mga to. Nagsawa rin ang anak ko maglaro na mag-isa. Napatangon naman ako nang mapansin naming biglang tumakbo si Gray. Sali ako! Ang wika ng anak ko na buong tamis na nakangiti. Kinikilig naman ako at lalong lumitaw ang kagapuhan ng anak kong panganay. Napuno ng hagik-hik at halakhak ang malawak na hardin. Nang pareho kami natigilan ni Ate Rita nang mahawakan ni Gray ang kamay ni Sophie. Huli ka, baby Sophie! At hindi sinasadyang natumba si Sophie na ikinatumba rin ni Gray. Huminto yata ang paghinga ko nang makitang nasa ibabaw ni Sophie ang anak kong si Gray. Babangon sana kami para patayuin ang dalawa nang bigla kaming mapahinto. Titig na titig si Gray kay Sophie hanggang saplusin itong mukha ni Sophie. You're so cute and beautiful, Sophie ko. Parang ako yatang kinilig at namula ang mukha ko. Pagtingin ko kay Ate Rita, napakurap-kurap ito habang namumula rin ang pisngi. Akala ko ba si Sofia ang hindi nito na ituloy ang sasabihin nang makita namin tinulungan ni Sofia na makatayo si Gray. Nagulat ako na makitang tutulungan ng anak ko si Sophie na makatayo ngunit pinigilan to ni Sofia. Kinuha nitong kamay ni Gray. Let's play na! Ngunit hindi to pinansin ng anak ko. Tinulungan nitong makatayo si Sophie. Are you okay, Sophie ko? Napalunok ako. Sophie ko, sa murang edad ng anak ko may nararamdaman na kaya to? 6 na taong gulang pa lang ito. Samantalang ang 4 na magkakakambal, 4 na taong gulang pa lang. Ngunit tumakbo lang papalayo si Sophie at naglaro na namang mag-isa. I told you, ayaw niyo sa atin. Tayo na lang maglaro. Habulin mo ko dali, wika ni Sofia. Ang napansin ko yung mga tingin ng anak ko kay Sophie. Nakagat kong ibabang labi ko. Si Sofia man ang kasundo ng anak ko pero sa nakikita ko, mas gusto niya si Sophie. Baby Sophie, Sophie ko, lihim akong kinilig, na-excite ako sa paglaki ng mga to. Hapagkainan, naisipan kong tanungin ang anak kong si Gray. Baby, anak, tatanungin ka lang ni mommy. Who do you want to be friends with? Sofia or Sophie? Sofia, mabilis itong sagot. Bigla ako natahimik. Nilingon kong asawa ko. Napasimangot ako. Mga bata pa naman sila. Bulong ng asawa ko sa akin. Pero hindi pa rin talaga ako tumigil. How about Sophie? Sandali itong napahinto. Nag-isip. She's my baby Sophie. Napaawang ang labi ko. Nangingisla pa mga mata ko na tumingin muli sa asawa. Pangiti-ngiti lang ito. What do you mean, anak? Para kung tanga na kinikilig ng lihim. I don't know, mommy. But she's my baby Sophie. Akmang magsasalita ako na magsalitang prinsesa ko. How about me, kuya? Lumingon dito si Gray. Hanggang sa ngumiti ito sa kapatid. You're my princess! Bigla na lang nagpapalakpak ang prinsesa ko. Yay! Masayang masaya to. Si Alejandro naman bigla na lang natawa. You're so OA, princess ni Kira. Napanguso naman ng anak ko. Madalas man itong asarin ni Alejandro pero sila pa rin na magkasundo. Tumikim ako. Gray, anak, kung baby mo si Sophie. How about Sofia? Nang mapatingin ng anak ko sa akin. Gusto ko matawa at nakakunot ng noon ito. Ganito to kapag ayaw na makipag-usap. She's my best friend. Napatango-tango naman ako. Ibig sabihin magkaibang turing nito sa dalawang kambal. Baby niya si Sophie,
at best friend niya si Sofia. Bigla ako napangiti, bigla ako napaigtad na sundutin ako ng asawa ko sa tagiliran. Bakit kinikilig ang asawa ko ha? Binulungan ko naman to. Narinig mo hindi ba? Baby niya si Sophie at best friend niya si Sofia. Magkaibang turing niya sa dalawa. Ibig sabihin may pagtingin ng anak. Nang bigla itong matawa ng malakas, bigla tuloy ako napasimangot. Pinagtawanan ba naman ako? Baby, seryoso ka? Mga bata pang mga yan, hindi pa nila alam ang mga ginagawa nila. Bigla ko tong inirapan. Basta. Nararamdaman ko na may pagtingin ng anak ko kay Sophie. Himutok ko. Napapangiti naman ito. Nalalaki ang mga mata ko na gumapang ang kamay nito sa ilalim ng lamesa patungo sa hita ko. Nilingon ko to. Nakaari kong labi nito. Dagdagan na kaya natin sila, baby. Pasimple kong tinapik ang kamay nito. Kumain ka na nga lang dyan. Kamanya ka na naman ang nasa isip mo. At talagang pasimple pa itong dumila. Mamaya ha, pa-score ako. Ilang linggo rin ako nasa Singapore. Bigla ko napalunok. Siguradong matinding araro na naman ang gagawin ni Draco sa akin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.